Alright mga kabasic, bakit nga ba malagitik ang cylinder head ng ating mga motor? Alright mga kabasic, so ito yung mga dahilan ng ating lagitik. Yan, sa kanyang tappet screw at valve stem. Yan, yung dalawang yan, exhaust at saka intake. Diyan naglalagitikan ng mga valvula natin at tappet screw natin. Siyempre kasama yan yung rocker arm natin dahil doon naka-install yung ating tappet screw. So ngayon siyempre yan gagamitan natin ng tamang valve clearance. Para sa akin mga kabasic, sa mga ganitong motor, Euro, Rossi, mga ganyan, mga China motors, sa mga 125, 150, 175 ay kalamitan yan mga 0.05 mm. Okay, so mga iba naman ginagawang 0.07 or 0.08. So depende naman sa inyo yan at gawin din sa sitwasyon ng motor na sinutune up natin. Pero ngayon ay gagamitan ko siya mga kabasic, itong Euro 150 ng 0.05 mm. Okay, so yun yung ating gagamitin. Pero ako muna mga kabasic, ang ginagawa ko, syempre inuuga ko yung mga yan ating tappet screw natin, yung kanyang clearance, at sinusubukan ko yung clearance niya. Okay, kung gaano ba kalawak yung clearance na meron siya bago ko siya i-adjust sa tamang clearance, para alam ko yung itsura at kailangan may adjust. Kasi halimbawa tinisting ko yan, no, halimbawa nasukat ko yan ng 0.08 yung kasya, pero anyway dyan 0.15 kumasya siya, no, so talagang malawak siya. So halimbawa ganun 0.15 yung nasukat mo, ganun siya kalagitik nung pinakinggan mo, no, bago mo siya tune up. So ngayon siyempre mag-a-adjust ka ngayon ng 0.05 or 0.07 or 0.08. Ngayon ay obserbahan mo ngayon yung pagbabago ng kanyang lagitik. Kung umayos ba, then good. Kung hindi, edi mag-adjust ka muli ng ibang clearance. Alright, so para sa akin ang gagamitin ko is 0.05 mm. Okay, both intake and exhaust. Alright, so yun ang gagawin natin sa motor na ito. So napakadali lang ng mga kabasic. Siyempre luwagan natin yung nut ng ating tappet screw gamit tayo ng 10 mm. Pag naluwagan na yan, siyempre ilagay natin yung ating feeler gauge. So 0.05 mm. Ayan, pasok natin, pero yung kamay ko nakikita ngayon sa camera natin, hindi ko naayos, sorry. Ayan, lagay mo yung feeler gauge mo, and then sukatin mo kung smooth na siya, kung maganda na ba yung resistance, kasi dyan nagkakatalo mga kabasic sa resistance nung paghugot natin. Minsan kasi syempre sinasabi natin yung dapat maganda yung resistance ng ating feeler gauge, pero nasa kamay talaga ng mekaniko yan or kayo na nagdi-DIY, no, kung gaano ba kahigpit yung kanyang resistance or kaluwag yung resistance niya. So diyan kasi minsan nagkakatalo, pero siyempre kailangan din obserbahan ninyo sa paggawa ninyo para alam niyo yung susunod na gagawin ninyo, no. Pag ni-adjust mo na sa tamang resistance yung feeler gauge, siyempre kailangan mo nang kontrahin yung ating tappet screw, and then pahigpitan mo yung nut natin. Okay, yan. So yung ginagawa natin sa exhaust valve. Yan. So pag talagang okay na, and then isagad mo na sa kanyang pahigpit. Okay, sa higpitan na natin. Yan. Ayan, ganyan lang mga kabasic. At ganoon din sa kanyang intake, ganoon din ang gagawin natin, kagaya diyan sa exhaust valve natin. So simple lang mga kabasic, mag-tune up, kaya mo yan mga kabasic. Basta siyempre mga kabasic, dapat make sure na naka-top dead center yung ating piston, para yung ating dalawang valvula ay naka-rest yan, so naka-close na dalawa yan, at gumagalaw yung ating rocker arm kasama ang tappet screws dun sa kanyang mounting. So gumagalaw dapat siya pag hinahawakan mo. Okay, so yun lang mga kabasic. So thanks for watching, and alam niyo ito mga kabasic, sa next is yung ating intake valve. Alright, yan. So patience lang sa pag-tune up ng ating motor para good at quality yung ating pagkakagawa sa mga customer natin. Okay, huwag tayong magmadali sa pag-tune up. Minsan kasi nagmamadali, kaya yun ang hirap, no. Walang patience na attitude, kaya kahit anong clearance na, basta may adjust mo, kumita ka. Hindi po ganun mga kabasic. Ayaw ko po ng ganun. Gusto ko yung pulido talagang na nakukuha ko, no, na make sure na maganda yung aking pagkaka-adjust ng mga valvula niya. Okay, masukin na medyo matagal ka, at least na i-adjust mo talaga siya ng maayos. Okay, para naman masaya at nakangiti yung iyong customer. Alright, God bless everyone mga kabasic.